Okay, so Angel, ganito no. Dahil ikaw ay natapos mo na ang PTC mo sa loob ng 2 araw. So, ang paalala lang ni Kuya Ron sa'yo ay bago ka mag-drive, dapat ready ka. Ang sarili mo dapat hindi tayo stress, hindi tayo puyat, hindi tayo gutom. And then ready tayo sa magiging sitwasyon sa kalsada. Lagi nating alalahanin na tayo ay magdadrive sa kalsada na karamihan ay kulang sa kaalaman. Ang ating kadalasang nakakasabay sa kalsada. So tayo ang lagi ang mag-a-adjust. Tayo lagi ang magpapasensya. No? Tayo lagi ang magpapaubaya. Kasi once na tayo ay pumatol sa kanila, ay yung momentum natin, yung mga plano natin sa araw na to, araw na yon masisira. Okay, so Jel, ganito no. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung mga dokumento like lisensya, ORCR, and then double check lagi kung ang ating mga sasakyan ay nakarehistro. Baka mamaya drive lang tayo ng drive, hindi na natin naintindi yung pala expire na yung registration. Magugulat na lang tayo pag pinara tayo ng HPG, ni LTO, ni Traffic Enforcer, ay doon mo lang malalaman na ikaw pala ay nagpabaya sa registration. So bakit ba tayo matatakot kapag tayo ay pinapara ng mga enforcer? No? Bakit pa tayo matatakot kung tayo naman ay compliant? No? So huwag tayo matakot sa kanila. Maging magalang tayo sa kanila pag tayo ay pinara. Huwag natin silang katatakutan dahil sila ginagampanan lang naman nila ang trabaho nila. So ini-enforce lang nila yung batas. So anong ikatatakot natin? Siguro kung ikaw ay may nilalabag doon. So sa kalsada, Jel, no, i-share ko lang sa'yo experience ni kuya mo. Sa loob ng 25 years tayong driver. Sa kalsada, Jel, hindi naman tayo nagiging perfecto sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon talaga na nagkakamali tayo dyan. Yung minsan, nag-signal ka sa kaliwa, tapos yung pala, sa kanan ka pupunta, yung mga ganon. So, minsan, nahalip na dapat napagbigyan natin, hindi pa natin napagbigyan. So, sabi ko nga, alam lang dapat natin kung paano magsabi ng sorry. So, paano ba tayo magsabi ng sorry? Along the way na nasa manibela lang tayo, o along the way na nandyan lang tayo sa loob ng sasakyan, pwedeng magbukas ng bintana, taas ang kamay, no? Ganon lang ang humingi ng sorry. And then, ang isa ko pang paalala sa iyo as a defensive driver, magiging alerto ka palagi kapag nasa kalsada ka. Yung paglilipat ng linya, dapat tumingin muna, sumignal, bago ka lumipat talaga ng linya. Ha? So, yun yung mga ginagawa ng isang defensive driver. Alam mo dapat ang lugar na dapat ito lang ang takbo. Alam mo dapat ang kalsada na dapat ito lang ang takbo. I mean, sundin ang speed limit. Ha? So, wag tayo mag-disregard sa speed limit. Pansinin mo, kadalasan na nai-involve sa aksidente, yung mga nagpapatakbo na walang pakundangan. Huwag tayong gagaya dyan sa iba. Okay, so syempre huwag natin kakalimutan, Jel, yung pag-check ng sasakyan natin, no, bago tayo mag-drive. Pag-check ng sasakyan, pagtitingnan ang mga gamit, kung kumpleto ang gamit, tire range, jack, early warning device. At syempre kasama na sa walk-around check natin yung pagtingin ng gulong, spare tire, and then yung ilaw natin. Lahat dapat gumagana. Okay, isa pa. Huwag kang makalimot, mag-lock ng door. Huwag kang makalimot, magpaalala sa ating mga pasahero na mag-seatbelt. Okay? Okay, so be a defensive driver always. Magdasal bago mag-drive. Laging babaonin ang pasensya. Okay? So, thank you very much. Thank you po. So, ituloy mo lang ang pagmamaneho mo hanggang magiging basic ang lahat. God bless you. Thank you po. At good luck sa pagkuha mo ng Land Pro.